Hi guys! Another lesson tayo, that is grade 5 Math, Quarter 1, Module 3, Lesson 1. Finding common factors, GCF, common multiples, and LCM using continuous division. Bago tayo magpatuloy sa ating lesson, i-define muna natin ang mga terms. So, meron tayong common factors. Ang common factors, factors that are the same for two or more numbers. Ibig sabihin, yung dalawa o maraming number is meron silang common factors. For example, si 6 at si 9. So, ang factor ni 6 is 3 times 2 and 6 times 1. Si 9 naman is 3 times 3 and 9 times 1. So, ang common factor nila is, ano yung magkaparehong number nila? Si 3. So, ito yung tinatawag nating common factor. Greatest common factor, the largest factor that can be divide all the numbers in a given set. So, ang greatest, kung meron tayong common factor, meron din tayong tinatawag na greatest common factor. Ang ibig sabihin nito is yung pinakamalaki na common factor ng dalawang number. Gaya nito. So, 1, meron silang pagkaparehong 1, 2, wala silang magkapareho, 3, meron silang magkaparehong 3, and then 6 at 9 hindi magkapareho. So, ang greatest common factor nila is 3. 3 kasi ito yung pinakamalaki na nagkapareho na factor nila. So, meron silang factor na 1 pero si 3 yung malaki, kaya ito yung greatest common factor nila. Meron naman tayong common multiples. Ano naman yung common multiples? Two or more numbers that has common multiples. So, gaya lang din ng common factor, ang common multiples is kung yung dalawang number meron silang magkaparehong multiples. For example, si 6 at si 9. So, ang common multiples nila is 18. Bakit 18? Kasi kapag i-divide mo si 18 kay 6, 18 divided by 6 equals 3. And then 18 divided by 9 equals 2. So, si 18 yung pwedeng ma-divide sa kanila, ang maliit na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa na walang remainder. So, ito yung tinatawag nating common multiple. Ito naman ang sunod is kagaya lang din ng common multiple, kaya lang least common multiple. Ito yung ibig sabihin is smallest numbers that may be divided by the numbers without any remainder. So, ito yung multiple natin. And meron din tayong least common multiple. So, ibig sabihin, si 18 is least common multiple ni 6 at ni 9. Kasi si 18 yung pinakamaliit na pwedeng ma-divide natin kay 6 at 9 na walang remainder. Pwede rin naman tayong mag-divide ng 36. Pwede din siyang ma-divide kay 6 at kay 9 nang walang remainder. Kaya lang, malaki si 36. Si 18 yung pinakamaliit na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa. Kaya si 18 yung ating least common multiple. Kasi least, ang ibig sabihin is ang pinakamaliit na common multiple nila. Kaya si 18 yung pinakamaliit. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng continuous division? Divide the numbers at the same time by using a common divisor until the resulting quotients are prime. Also known as the ladder method. So, ang tawag natin sa continuous division is ladder method kasi ang mukha niya is para siyang hagdanan or ladder. And then, it is done by repetitive division. So, gagawin natin siya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-divide kasi nga continuous division. Okay, meron tayong example dito. Find the GCF and LCM of numbers 36 and 60. Ano ulit ang ibig sabihin ng GCF? Greatest common factor. At si LCM, least common multiple. So, hahanapin natin ang GCF at LCM ng numbers 36 at 60 gamit ang continuous division. Ngayon, hahanapin natin ang GCF at LCM ng dalawang number which is 36 and 60. So, na-mention natin yung prime number. Ano yung prime number? Kasi ang gagamitin natin sa ating divisor is prime number. So, ano yung prime number? Ito yung mga number na ang kanyang factor is ang kanyang sarili at 1 lamang. For example, si 2. Si 2, ang kanyang factor is ang kanyang sarili at 1 lamang. Ito tayo ayaw magsulat. Okay, so kapag i-factor mo si 2, ang factor niya is 2 times 1. Ibig sabihin, ang factor niya lang is 2 at 1 kasi wala nang ibang number na pwede mong ma-multiply para mag-result sa 2, di ba? So, 2 times 1 lang at 1 times 2 equals 2. Another, 11.
Hay nako, ayaw na magsulat. Si 11, kapag i-factor mo siya, is 11 times 1 lang. Wala ka ng ibang number na pwedeng ma-multiply na mag-result sa 11 or 1 times 11. So, ito yung tinatawag nating prime number. Ano yung mga prime number natin? So, that is 2, 3, 5, 7, 11, 13. Yung mga ganun na number is, ang factor nila is ang kanilang sarili at 1 lamang. Isulat natin dito sa gilid ang first 5 prime factors. So, 2, hay nako, 3, 5, 7, 11. Okay, sali na lang natin si 13. So, ito yung mga prime number. Ang factor is ang kanilang sarili at 1. So, ngayon is, i-divide na natin or hahanapin na natin ang GCF at LCM ng dalawang number na ito gamit ang continuous division. So, ang gagawin natin, maglagay lang tayo ng ladder. Ayan. And then, ang susunod natin gagawin is, uunahin natin itong 2 sa ating prime number. Gagawin natin siyang divisor. So, ilagay natin si 2 dito. Ito yung ating divisor. And then, i-divide natin siya. So, 36 divided by 2 equals 18. Dito natin ilagay sa baba ni 36. And then, 60 divided by 2 is equal to 30. Okay, so ito yung sinasabi natin kanina na ang continuous division is ang pag-divide ng mga number at the same time gamit ang prime na divisor. Okay, so hanggang ang quotient natin ay maging prime. So itong 18 at 30 hindi pa siya prime, ibig sabihin i-divide ulit natin siya. So ano yung pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa? 2 again. Okay, gamitin ulit natin si 2. 18 divided by 2 is equal to 9. And then 30 divided by 2 is equal to 15. So, prime number na ba ito? Hindi pa. Kasi pwede pa silang ma-divide. So, nakita nyo, ang ating continuous division is para siyang hagdanan, para siyang ladder. Kaya tinatawag din siyang ladder method. Ngayon, ano yung pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa? Hindi pwede si 2. So, ang kasunod nito is si 3. So, si 3 yung gagamitin natin na divisor. 9 divided by 3 is equal to 3. And then 15 divided by 3 is equal to 5. So, ngayon, ang quotient natin is prime number na ba siya? Of course, kasi si 3 at si 5 is prime number. So, mag-stop na tayo dito. Ngayon, pwede na natin kunin ang ating LCM at GCF. So, ang mga number na nandito sa gilid, ang tawag natin dito is divisor. Okay? So, divisor ang nandito. And then, dito naman is, ang dito sa baba, tinatawag natin itong quotient. Okay? So, ito yung sagot sa pag-divide natin. Itong nasa baba lahat is quotient. Pero itong nasa baba, ito yung tinatawag nating least quotient. Ito yung pinakamaliit na quotient niya. Kasi ito quotient nilang dalawa. Ito din quotient nilang dalawa. So, ang least quotient is itong nasa baba. So, ngayon, hahanapin na natin ang ating GCF. Paano natin hahanapin ang ating GCF? Sa paghanap ng GCF, ang gagawin natin is i-multiply natin ang prime divisor. Okay? So, i-multiply natin lahat ng divisor. And since tatlo ang ating divisor, so i-multiply natin siya. 2 times 2 times 3 equals, so 2 times 2 equals 4 times 3 equals 12. So, ibig sabihin, ang ating greatest common factor or ang ating GCF is 12. So, ito yung sagot natin sa ating GCF. How about sa LCM naman or least common multiple? Sa pagkuha ng least common multiple, itong ating divisor at ang ating least quotient is i-multiply natin lahat. So, galing dito sa taas, papunta dito sa baba. I-multiply itong naka-letter L, i-multiply natin lahat. Again, sa pagkuha ng GCF, i-multiply lahat ng divisor. Sa pagkuha ng LCM, i-multiply ang divisor, lahat ng divisor at least quotient. Okay, so that is 2 times 2 times 3 times 3 times 5. Okay, so 2 times 2 equals 4 times 3 equals 12 times 3 equals 36 times 5 equals 180. Okay, so 36 times 5, 5 times 6 equals 30, carry 3, 5 times 3, 15, plus 3 equals 180. So, 180. Ang ating LCM is 180. Another example tayo. Hahanapin naman natin ang LCM at GCF ng numbers na 8, 24, at 40 gamit ang continuous division. So, 8, 24, and 40. Okay? So, ang prime number natin again is 2, 3, 5,
7, 11. Okay, so ito yung first 5 prime number natin. So ngayon, titingnan natin kung ano yung pwedeng ma-divide sa kanilang tatlo. Mag-start tayo sa maliit. Si 2. Okay, si 2 ang ating divisor. 8 divided by 2 is equal to 4. 24 divided by 2 is equal to 12. 40 divided by 2 is equal to 20. So, tingnan naman natin kung ano ang ma-divide sa kanilang dalawa. Again, si 2. 4 divided by 2 is equal to 2. 12 divided by 2 is equal to 6. 20 divided by 2 is equal to 10. Okay, so hindi pa prime number itong dalawa. So, ipagpatuloy lang natin. Ano ang ulit ang pwedeng ma-divide sa kanilang tatlo? 2. Okay, so 2 again. 2 divided by 2 is equal to 1. 6 divided by 2 is equal to 3. And then 10 divided by 2 is equal to 5. Okay, so mga prime number na ito lahat. So, mag-stop na tayo dito. Ngayon, hahanapin na natin ang ating GCF. So, ang ating GCF is itong divisor natin, i-multiply natin siya lahat. So, 2 times 2 times 2. Ito lang yung divisor natin ha, dito sa gilid. And then ito yung ating least quotient. Sa GCF, ang divisor lang ang i-multiply. So 2 times 2 equals 4 times 2 equals 8. So ito yung GCF natin. And then ang LCM natin is itong ating divisor at ang ating least quotient ang i-multiply. So 2 times 2 times 2 times 1 times 3 times 5. Okay. So, 2 times 2 equals 4, times 2 equals 8, times 1 equals 8, times 3 equals 24, times 5 equals 120. So, 120 yung ating LCM. Kapag i-check natin ang ating GCF na 8, kung ang kanilang greatest common factor ba is 8, so si 8 kapag i-factor natin is, that is 4 times 2 and 8 times 1. Si 24 naman, that is 3 times 8, 12 times 2, and 4 times 6. Okay, so hindi na makita sa baba, 4 times 6. So ngayon, titingnan natin kung ano yung greatest common factor nila o yung pinakamalaki na common factor. So nagkapareho sila sa 2, nagkapareho din sila sa ano yung sunod ng 2, 3, wala. So nagkapareho din sila sa 4, and then pagkatapos nagkapareho sila sa 8. Oh, meron pa palang 40. Nakalimutan natin. I'm sorry. So, si 40, i-factor muna natin. 40 times 1, 20 times 2, 8 times 5, 10 times 4. Kita pa ba sa baba? Okay. So, nagkapareho sila sa 2, nagkapareho sila sa 4, at nagkapareho sila sa 8. So, ano yung pinakamalaki na nagkapareho sila? 8. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin na ang greatest common factor natin is 8. Now, i-check naman natin sa least common multiple kasi si LCM is dapat ma-divide silang tatlo nang walang remainder. So, 120 ang ating LCM. So, 120 divided by 8 equals 15. So, wala siyang remainder. And then, 24. So, 120 divided by 24 equals 5. Wala siyang remainder. And then, 40. 120 divided by 40 is equal to 3. So, tama lang yung sagot natin na 120 ang ating LCM kasi pwede siyang ma-divide sa tatlong number nang walang remainder. Grade 5 Math, Quarter 1, Module 3, Lesson 2 solves real-life problems involving GCF and LCM of 2 to 3 given numbers. Kapag problems ang pinag-uusapan, meron tayong steps na pina-follow sa pagsosolve ng problem. So, meron tayong 4 na step. Ang first step natin is understand. Sa understand natin, meron tayong what is asked and what is are given. So, sa understand kung ano yung hinahanap or ano yung tinatanong at kung ano yung mga given na facts. And then, ang second is plan. So, paplanuhin mo kung paano mo isolve ang problem. And then, ang pangatlo is solve. So, isolve mo na yung problem mo kung paano mo gagawin ang iyong solution or kung paano mo siya isolve. And then, ang fourth one is check and look. What is the answer to the problem? Paulit-ulit lang talaga ang steps nating ito. So, ito talaga yung sinusunod natin. Kahit na ano, sa grade 4, sa grade 5, sa grade 6 na mga problems, ito talaga yung sinusunod natin na steps. Okay, so meron tayong problem dito. Father wants to cut as many pieces of wood of equal lengths
18 decimeter, 21 decimeter, and 36 decimeter. What is the longest cut that he can do for each piece? Okay, so si father gusto niyang mag-cut ng as many pieces ng wood, pero gusto niya equal lengths. Meron siyang wood na 18 decimeter, 21 decimeter, at 36 decimeter. So gusto niya itong i-cut ng equal lengths. So ano kaya yung pinakahabang cut sa kanilang tatlo na magkapareho sila ng cut? Okay. Step 1 tayo sa ating problem. Meron tayong understand. So, sa understand, gaya ng sabi ko, what is asked? Ano yung hinahanap? So, ang what is asked natin is what is the longest cut that he can do for each piece? And then, ano yung given niya? Meron tayong 18 decimeter, 21 decimeter, at 36 decimeter. So, ngayon, dahil meron na tayong understand, sa plan natin, ano yung gagawin natin? Ang gagawin natin is finding the greatest common factor. Kasi gusto niya magkapareho ang size ng tatlong ito. So gusto niya magkapareho ang size ng cut. So ang gagawin natin is hahanapin natin ang greatest common factor ng tatlong number na ito. And then isolve na natin siya. So ang gagawin natin para mahanap natin ang ating greatest common factor or ang GCF, isolve natin siya by listing the factors. So i-list natin yung mga factors ng tatlong number na ito. Okay, so ang first is si 18 decimeter. So si 18, ang factor ng 18 is 1 times 18. Kapag i-multiply mo siya, ang sagot 18. Another factor is 2 times 9 equals 18. Another factor is 3 times 6 equals 18. Ito yung mga factors na 18. So 1, 18, 2, 9, 3, and 6. Si 21 naman. So si 21, 1 times 21 at 3 times 7 equals 21. So ang factor niya, 1, 21, 3 at 7. Si 36 naman. So 1 times 36 equals 36, 2 times 18 equals 36, 3 times 12 equals 36, and 4 times 9 equals 36. So ito yung mga factor niya, 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, and 9. So ngayon hahanapin na natin ang ating GCF gamit ang pag-list natin ng mga factors ng tatlong numbers na ito. Okay, so ano yung GCF? Greatest common factor, ang pinakamalaki na nagkapareho sila ng factor, na magkapareho yung factor nilang tatlo. Sige, mag-start tayo sa 18. Okay, so pareho sila, merong 1. Pareho silang tatlo, merong 1. And then ang kasunod ni 1 is 2. Merong 2 si 18, walang 2 si 21, merong 2 si 36. So, ibig sabihin, hindi sila magkapareho sa 2. Ang sunod ni 2 is 3. Okay, so 3, merong 3 si 18, merong 3 si 21, at merong 3 si 36. Okay, so ang kasunod ni 3 is 6 o 4. Wala silang 4. And then ang kasunod ni 4 is 6. Wala silang 6, dalawa. And then, ano pa? Okay, so ito lang yung magkapareho-pareho sila 9, pero walang 9 dito. Okay, so ngayon, ang nagkapareho sila, ang pinakamalaking common factor na nagkapareho sila is si 3. So, ibig sabihin, ang GCF natin is 3. So, ito na yung greatest common factor natin. Ito yung pinakamalaking common factor nilang tatlo. Step 4 natin, check and look. So, ano yung final answer natin? Ang answer natin is 3 decimeter is the longest cut can be done in the wood. Kasi 3 yung greatest common factor nila, so 3 decimeter yung sagot natin. Ibig sabihin, makat niya ng pareho yung 18 decimeter, yung, ano ba yun? Yung 21 at 36 by 3 decimeter para magkapareho sila lahat ng length. Another problem tayo. So, Paulo exercises every 4 days and Carla every 6 days. Paulo and Carla both exercise today. How many days will it be until they exercise together again? Okay, si Paulo is nag-i-exercise daw siya every 4 days at si Carla naman every 6 days. So ngayong araw na ito, nag-exercise sila pareho. So ang tanong natin, how many days will it be until they exercise together again? So, meron tayong understand. What is asked? Days that they exercise together again. And what are given? 4 days and 6 days. Okay? 4 days and 6 days. Now, pagkatapos ng understand is punta tayo sa plan. So, ano yung plano natin? Paano natin isolve ang ating problem?
Ang gagawin natin is hahanapin natin ang set of multiples. Okay, so hahanapin natin ang set of multiples ng dalawang given natin. So ngayon, dahil alam na natin na hahanapin natin ang set of multiples, isolve na natin ang ating problem. So kung kanina ang hinahanap natin is GCF, ngayon naman ang hahanapin natin is multiples. So ngayon, dito sa solve natin, meron tayong 4 at 6 kasi 4 at 6 yung given natin. So hahanapin natin ang multiples ni 4. Sa paghahanap ng multiples is para ka lang nag-skip counting. Okay, so si 4, for example, si 4, 4 times 1 equals 4, 4 times 2 equals 8, 4 times 3 equals 12, so ganon. Pero pwede ka rin mag-skip counting. Okay, so si 4, 4 times 1 equals 4 or 4, 8, 12, 16, 20, 24, and so on and so forth. And si 6 naman, 6, 12, 18, 24, 30, 36, so and then so forth. So patuloy yan siya. Ngayon, hahanapin na natin ang ating least common multiple or ang ating LCM. So sa GCF, kung kanina ang greatest common factor, ang pinakamalaking factor yung hinahanap natin, ngayon naman ang hahanapin natin is least common multiple. Ang pinakamaliit na common na multiple ng 4 at 6. So pinakamaliit yung hahanapin natin. Okay, so start tayo sa 4. So nagkapareho ba sila sa 4? Wala. Sa 8? Wala rin. Sa 12? Yes, nagkapareho sila sa 12. So nagkapareho sila sa 24, pero kasi ang hinahanap natin is least. Ibig sabihin, ang pinakamaliit na nagkapareho sila ng multiples. So, ibig sabihin, ang sagot natin dito is si 12 kasi siya ang least. So, ang ating LCM or least common multiple is 12. So, ito na yung sagot natin. So, sa check and look natin, ang final answer natin is 12 days, they will be together again. Kasi ang LCM natin is 12. So, sa 12 days sila, magsasama na naman sila sa pag-exercise. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan tayo sa ating lesson ngayon. See you on our next lesson. Bye!